Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kung inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Meron po tayong babasahin sa Biblia. Ang babasahin natin, kasi po sa social media, alam nyo naman na social media ngayon, lahat ng reliyon mababasa mo dyan. Lahat ng post mababasa mo dyan. Mga paniwala, iba't ibang paniwala, iba't ibang pananampalataya, mababasa mo ngayon dyan. Ano man klaseng reliyon yan. Ngayon, ang napasin ko po, doon sa isang post ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na itinatago, tinayo ni Yumao Felix Manalo. Isagon ang apelyido ni Manalo, hindi po talaga Manalo. Sa nanay yung Manalo. Na lagi nila sinasabi, si Jesus ay tao. Kasi ang sabi nila, meron bang Diyos na namamatay? Meron bang Diyos na nagbugutom? Meron bang Diyos na uwaw? Yan. Kasi naman po kasi, yung mga ibang reliyon kasi, pinupunto kasi nila, si Jesus ay Diyos. Kaya tuloy, ang sabi nila, meron bang Diyos na bumaba dito sa lupa? Kasi ang tayo nila kasi Diyos si Jesus. Hindi. Yung ibang reliyon, kaya sila mismo, hindi ko alam kung nagmamarunong o talagang ano lang. Kaya kung minsan nababanatan sila ng Manalo ng mga member ng Manalo. Si Jesus, Diyos, sa pagiging anak ng Diyos. Yan. Pero pag sinabi mong si Jesus ay Diyos, ala ka naman langit na talata ng Biblia, pupunta rin kanila talaga. Meron bang Diyos na mamatay? Meron bang Diyos na gugutom? Meron bang Diyos na nauuaw? Siyempre, malaking ano yan, malaking kasirahan sa inyong mga reliyon yan. Kailangan babasa kayo ng chapter and verse ng Biblia para hindi kayo malagay sa alanganin. Ako ganyan ang ginagawa ko, nagbabasa ako at pinopost ko pa yung mga nababasa ko. At kung magkukomento man ako sa mga post ng iba, ang sinasabi ko, saan mo nabasa ang talatang yan? Yang sinabi mong yan. Wala silang masabi . Kasi nga, yung sa kanila, wala naman talagang talata silang binasa. Alam nyo, kaya yan ang ibang mga reliyon. Kaya kung minsan, hindi sila makasagot kasi nga wala talaga silang batayan. Alam ba, nung isa sabi niya, dahil sinabi ko si Jesus ay Diyos, ang post ko anak na siya ng Diyos. Tapos sagot niya, naghanap siya ng katibayan. Ang sabi ko, ikaw ang kumukontra, dapat ikaw ang maglatag ng katibayan na si Jesus hindi Diyos. Wala siyang may latag. Siyempre ako nagsabi si Jesus ay Diyos, pagkatapos kukontrahin mo ako, di maglatag ka ng ebidensya mo. Di po ba? Pero pag sila naglatag, hindi Diyos si Jesus, kundi tao, lalatagan ko sila ng sandamakmak na talata na si Jesus ay Diyos sa pagiging anak ng Diyos. Ganun dapat, hindi nagmamarunong. Alimbawa, yung isang member nila, babae, sabi niya, meron ka bang mababasang letra por letra na si Jesus ay Diyos? Kita nyo? Kung titignan nyo, naghanap siya ng letra por letra. Di ba basa tayo ng letra por letra? Ganyan talaga sa mga reliyon Kumbaga, pag natapakan siya, hindi na siya makakapalaga. Ako, bukod sa mga Bible verse ang pinopost ko, nilalaki pa ko pa ng litrato. Na yung mga litrato na yun, yung mga ebidensya pa yan. Di babasa tayo, hawak ng Biblia ay ang bigay ng Gideon International.
Meron bang nababasa na letra por letra si Jesus ay Diyos? Opo. Babasahin natin letra por letra. Para hindi tayo alam niyo, natatawa ko minsan sa mga makapagyabang lang, kahit anipos nila. Kaya supalpal dito, supalpal lang inaabot nila. Okay, yung pinaka-paborito nila. Eh ako pa naman, yung paborito pa naman, yung paborito nilang ginagamit ko. Dito po sa 1:17:3. Ganito nakasulat. Lagi pa nila sinasabi, Diyos lang, iisang Diyos na tunay. Wala nang ibang Diyos, sabi nila. Oh. Eh pag tinanong ko siya, naniniwala ka ba sa Diyos ka? Ako, hindi na siya makasagot eh. Eh bakit? Eh pag sinabi niya naniniwala ako sa Diyos, ilalaki pa ko naman talata na sinabi ng Diyos, si Jesus ay Diyos. Paano ngayon? Kaya, alam niyo, iba yung nagbabasa, iba yung, sige magbasa na lang tayo. Dito sa 1:17:3, anong nakalagay? Ito ang buhay na walang hanggan. Pinag-uusapan, buhay na walang hanggan. Ang kilalaning kanila, ang iisa at tunay na Diyos. Ang pinapatungkulan dyan, yung Diyos sa langit. Iisang tunay na Diyos. Iisa at tunay na Diyos. At si Jesucristo na iyong sinugo. Ilan ang kikilalanin natin dito? Dalawa. Yung iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Dalawa. Para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yung isa naman nakapost, sabi niya, magsuri ka, magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Iglesia ni Manalo yun eh. Ang ugali ka. So maliwanag po dalawa ang dapat kilalanin sa Biblia para magkamit ka ng buhay na walang hanggan. Pero sasabi niya, magsuri ka para makapunta ka ng langit. Sabi ko, saan mo nabasa yan? Magsuri palibasa, Iglesia ni Cristo, sinasabi nila. Lagi sila supal magsuri po kayo, puro lang magsuri. Ano susurihin mo? Si Felix Manalo, angel? Si Jesus, tao? Yan ba susurihin mo? Oh, di ba? Tapos meron bang Felix Manalo, pabo? Pabo. May kwento sa pabo yan. Oh, dalawang kilala. Ulitin ko 1:17. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang kikilalanin kanila, ang isa at tunay na Diyos. At si Jesus na iyong sinugo. Eh, sinugo talaga si Jesus. Dito, pupunta tayo ngayon sa unang 1 naman. Letra por letra. Diyos ba si Jesus? Opo. Hanggat mababasa tayo ng Biblia, hindi tayo mapaglalangan ng mga kampo ni Satanas. Iglesia ni Cristo, kampo ni Satanas yan. Eh, kung bakit kung nasa din kampo ni Satanas? Eh, pagdating sa Biblia, wala eh. Nagmamagaling eh. Nakakahawa sila ng araw, sabi ni Soriano. Mga walang niya ito. Gusto nila akong wasagin, sirain. Pati yung video ni Soriano, sinira nila. Ang lumabas si Soriano Pag-asa ng Bayan. Ngayon, pinalabas din, napanood ko pareho yun eh. Anong sagot ng Iglesia ni Cristo? Sila Michael Sandoval, at saka si Parva nung araw. Hindi naman kami ang gumawa niya. Hindi sila gumawa, pero pinalalabas nila sa kanilang programa. Oh, sino gumawa niyan? Di natural, sila rin. Paya sila doon eh. Hindi ko kinakampiyan si Soriano. Pinibigyan ko lang pasin yung sinabi niyang inedit nila yung programa niya eh. Pero napaya sila. Okay, eto.
Sa unang 1:1. Sumulat kami sa inyo tungkol sa kanya na simula pa siya na ang salita nagbibigay buhay. Narinig namin siya, nakita, napagmasdan, nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay. Nakita namin siya, pinatotohanan sa inyo, at ipinangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. 3. 4. Sinusulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. Sino yung buhay na walang hanggan? Si Jesus. Na nakita nila, narinig, napagmasdan, nakasama, nahawakan ng kanilang mga kamay. Dito naman sa unang 1 pa rin, 5:20. Letra por letra. Diyos ba si Jesus? Ito na po. At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos, si Jesus, at binigyan niya tayo ng pangunawa. Salamat sa Panginoon. Pinaunawahan ako. Wala silang unawa. Kapos sila sa unawa. Sabi pa nung isa nagpos ang sulat ni Pablo pero pinutol niya yung 8:6. Kasi ang gusto niya lang yung kalahati. Yung kalahati ayaw niya. Kaya sabi ng mga pumukol sa kanya, ba't mo pinutol yan? Ba't hindi mo kinumpleto? Kaya siya. Ako naman, kinumpleto ko. Kaya sabi ko sa comment ko, ang mga miyembro ni Manalo o alagad ni Manalo, binabasa mga sulat ni Apostol Pablo, pero yung iba sulat ni Apostol Pablo, hindi nila pinaniniwalaan. O, limbawa, Roma 16:16, mga iglesia, inaangkin nila yun. Sila daw yun. Paano naman silang maging yun? Panahon ni Pablo yun . Kaya supalpasagin yung ministro . Bakit? Yung Roma 16:16, kayo ba yan? Bakit? Buhay na ba si Felix Manalo noon? Wala, lasag yung buha. Mahilig silang magangkin ng mga talata . O, tuloy na natin, letra por letra. Tunay na Diyos ba si Jesus? Opo. Unang 1:5:20. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos, si Jesus, at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Period. At ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sino daw si Jesus? Tunay na, ulitin natin. Nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos, si Jesus po yung anak ng Diyos, at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos, at tayo nasa tunay na Diyos, sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Maliwanag, letra por letra po ang binasa natin sa Biblia. Sino si Jesus? Tunay na Diyos, anak ng Diyos. Sino ang Diyos? Nag-iisang tunay na Diyos. Magkama sila. Walang problema doon. Nakasulat sa Biblia yan . Wala tayong binabawas dyan. Binabasa lang po natin. Ang mahirap, nagpapahuto kasi kayo sa doktrina ni Manalo. Yung video nga ni Ranyo Manalo, sabi niya, walang doggy ba sila ron sa tanang buhay ko, sabi ni Ranyo Manalo, yung video.
lahat tiwali. Walang, alam niyo, kahit anong gawin nila depensa, hindi nila ma-depensa yun eh. Kaya kasi, kailangan sirain nila si Manalo. Kaya meron silang programa, sinisira nila yun. Kesyo, ganito, ganyan yan. Ang dami nilang rason. Pero ano, lahat, sabi ni Manalo, lahat, nilahat na niya. Pati nga sarili niya, isinama niya eh. Ako nga, ministro, sabi niya, sa kanyang video. Pero, gusto kasi nilang mangyari eh. Pero mahirap mo sirain yung salita ni Ranyo Manalo eh. Video yun eh. Ang gagawin mo ron, ano, tabas-tabasin mo yung mga sinira niya? Hindi. Kaya yung mga Manalo member, si Ranyo Manalo nagsabi, pati siya sinali niya sarili niya. Tiwali. Yung video na yun, kumakalat yun eh. Sa tanang buhay ko, sabi ni Manalo. Lahat. Kita niyo. Pati sarili niya, sinali niya sa video. Hindi niya sinabing yung mga miyembro lang nila, ministro lang nila. Pati ako, sabi niya, sarili ko, ministro ako, sabi niya. Di po ba nakakapag... Tapos yung mga lipores nilang, akala mo, ubod ng galing. O yan, letra-letra yan ha. Letra por letra yan ha. Walang labis, walang kulang. Ayon sa Biblia. Meron ba nakalagay na Diyos yes? Ayon sa pagiging anak ng Diyos. Ayan, sinabi niya nga, sisinugo ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus. Kung ang Diyos sa langit ay Diyos, natural yung kanyang anak ay Diyos din gaya niya. Ito pa. Kung makapangatuwiran sila, kala mong gagaling. Yung mga nagsasalita nila sa telebisyon, wala yung panis yun. Binabaloktot nila, pero hindi naman pwedeng baloktotin. Meron dito sa Colosas. Ito po. 19, 1:19. Letra por letra. Ipinasya ng Diyos ng kanyang kalikasan, manatili rin sana. Ano po ba kalikasan ng Diyos? Hindi Diyos. Ay nanatili rin sa kanyang anak. Dito pa, Colosas 2:9. Simulan natin sa 8. Mag-ingat kayo. Ay. Doon nga. Mag-ingat kayo upang hindi mabiyag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at mandarayang haral at hindi nasasalig kay Kristo, kundi sa sabi-sabi ng matatanda at mga tuntunin ng sanlibutan. 9. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay naki Kristo nang siya'y maging tao. No. Si Jesus ba tao? Hindi. Ulitin ko Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay naki Kristo nang siya'y maging tao. Kung tao na, magiging tao pa ba yan? Naging tao lang si Jesus. Hindi po siya antimano tao. Anong sabi ni Pablo? Sinasabi ko, yung mga sulat ni Pablo, binabasa nyo, yung kalahati, pinaniniwala nyo, yung kalahati, hindi. Sulat ba naman, pinost niya, 8:6 ng unang Korinto, pinutol niya. Yung gusto niya lang, ang kinuha niya, yung hindi niya gusto, tinapon niya.
maliwanag po. Kung ano ang kalikasan ng Diyos, kalikasan din po ng anak. Ang kalikasan ng Diyos ay Diyos. Likas siyang Diyos. Ano, likas niya tao? Sige, hanggang dito na lamang. Ano, sana meron kayo natutunan. Pag nagbabasa tayo ng Biblia, alam nyo, napakahirap tibagin ang talata. Oo, totoo yan. Mahirap tibagin ang talata ng Biblia. Abang tinitibag mo, lalo kang nagkakamali. Tandaan nyo po yan, lalo kang nagkakamali. Sige po, inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. In Christ alone. Kaya kayong mga member ng Iglesia ni Cristo na itinatag ni Yumao Felix Manalo Isagon, hindi sa Diyos ang kinabibilangan nyo. Kay Felix Manalo yan. Yan ang nakalagay sa kanilang rehistro sa SEC. At hindi pa reliyon yan. Korporasyon lang yan. Hallelujah. Pero ang dami nadaya ni Manalo. Si Manalo alias Pabo. Ano kaya ginawa niya sa Pabo? Sige po. Sana po meron kayo natutunan sa mga sulat sa Biblia na binabasa ko. Kung gusto nyo magsuri, magsuri na kayong magsuri. Pero babasa kayo ng Biblia. Yung kaibigan, yes, Brother Manny Bautista. God bless us all.